Wala na hong intro-intro. Guesting ho nitong si Senator Rodante Marcoleta sa saganang mamaya ng ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto, tinalakay ho nila dito sa video na to yung mga nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mga produktong petrolyo. Panoorin ho natin, Senator Rodante Marcoleta. Nako. Mabuti pa nga rin maleta, napuno ng pera, Sen. Nako. Pero yung kamay, yung bulsa ng taong bayan, parang walang pera na mailagay. Oo nga eh. Di ba? At kaugnay niyan, meron pang napipintong inflation rate, Jen? Naku po. Jen, ha? Oho. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pumalo daw ng 5.6 hanggang 6.4% ang inflation. Ano ibig sabihin nun? Kung ikukumpara nung Marso, 4.1 lang eh. Oho. So mataas po ito. Ito ano pa lang nila, projection. Projection. Ang Naku po. target kasi, Jen, para Nelson, hindi masaktan ang pangkaraniwang mamamayan. Yung inflation natin makontrol, hindi sana dapat tumaas ng 2.5%. Ganun na ba? Pangkaraniwan, yun ang programa ng gobyerno. Tama naman yung kinakailangan. Yung general trend ng prices. Opo. Dalawa kasing klase yung inflation, kaya na pinag-uusapan natin, yung banner at saka yung core. Opo. Ang pinakamahirap dito yung banner inflation. Banner inflation. Dito nakapaloob yung pagkain, yung pangunahing pangangailangan. Opo. Yung, at saka yung petrolyo at saka crudo. Opo. Ito yung volatile na volatile. Nagkataon na yung pagkain, ito yung pinakamalapit sa sikmura ng tao. Opo. Kaya ito ang pinakamahirap talagang sansalain o pigilan. Ano? Yung core, madali yan eh. May konting may problema niyan pero madaling solusyonan niyan kaysa doon sa banner. Yung inflation na banner, may kasangkot ang pagkain na dikit-dikit sa crudo at saka yung petrolyo. Oho. Kaya kung aabot ka mo, 4% to 5.6 to 6.4. Balik ka dito nga sa team. Parang paano. 5.6 to 6.4. ayaw kong pag-usapan niya kasi lagim yan eh. Grabe, Alam ko ang magiging ano yan. Kaya sana ni sa panaginip huwag sanang mapunta doon. Kaya palagi ko sinasabi, nakasadsad tayo sa ganitong kalagayan. Huwag na tayo magtalo-talo. Pagtulungan na lang natin kasi ang taong bayan, in the final analysis, sila talaga ang nasa kawawang kalagayan dyan. Oho. Totoo Naku, yan. hindi samantalahin ko na pala sa inyo, punto kasi nailatag natin, araw ng mga magagawa, Nelson, ano ha? Tapos ito, sa halip na ang labor, ang mga magagawa natin ay masaya, at pagkatapos O hindi ba pangkaraniwan pag dumarating ang ganitong mga Oho. Pagkakataon. celebration, Opo, pagdiriwang. Labor Day, oh. Kasi nga, binibigyan kasi ng kahalagahan naman ang contribution ng isang manggagawa. Oho. At tama naman yun. Walang didebate sa yun. Opo. Pangkaraniwan na ang pamahalaan ay talagang kahit na anong pabuya lang, kaya token, at nagsasagawa sila ng isang kaparaanan para mag-celebrate talaga eh. Pero paano mong isa-celebrate ito eh? Ayun na nga po eh. Para kang nag-celebrate na meron namang nakaburol na Ayun, hindi magandang kaanak tingnan. mo. Ganun na nangyari. Opo. O halos patawirin na ang kanyang kalagayan. Mas lamang yung dalamhati, Sen, kaysa magsaya. Yung ganong sitwasyon, paano mo isa-celebrate ang isang milestone, isang pangyayari na palaging ginagawa ng isang pamahalaan, Oho. kung ganito naman ang kalagayan ng bansa natin? Ayun. Katulad nga, sabi mo, isang pamilya, may nakaratay. Yan, opo. Halos di natin malaman kung babawian na ng buhay ito. Pagsa-celebrate ka ba, Nelson? Wala. Hindi po. Mukhang iwanan mo na Yeah. lahat ng celebration na yan. Ano? Kaya pag sinasabi niyo na aabot ng 6%, sasabi ko, Diyos ko po, huwag naman po sana. So yun pala yun. Kasi sa mga pangkaraniwang tao, baka sa 6.4, 5 point, ano ba,
Hindi naman namin naintindihan. So, ganun pala siya. Pagka umabot na yun, lagim na po yun. Iba yun. Lagim pala. Nung bata ako, meron pa magat sa radyo eh. Radyo lang kasi noon eh. Wala pa. Opo, nako. Yung television nako. Bihirang-bihira po yun. Kukunti lang ang television eh. Alam naman ni Nelson yun eh. Nauna At saka nauna ka naman sa akin eh. Nood ka, Sen. Pagka ang bahay, yung pintuan, maraming tsinelas, Ayun, may yun. TV. May TV yan. May TV, yan, no? Pero yung mga walang TV, may radyo eh. Pero sa radyo na ano eh. Opo, Merong isang programa sa dyaryo. sa radyo. Sa dyaryo. Sa Sa radyo. Opo. Inabot mo naman si Johnny De Leon, di ba? Ay, opo. Oh, di ba yung unang pagkatapos nung programa ni Johnny De Leon. Opo. Ano pa? Lundagin mo, baby. Lundagin mo, baby. Opo. Pagkatapos alas 7. Nakakatakot Di ba? Hindi, si Ben David yun. Si Ben David. Oo, hindi. Di ba? Yung pusong bakal. Ayan. Pusong bakal. Susunod doon, gabi ng lagim. Gabi ng lagim, yan. Ang mangyayari dyan, kung ako'y nakikinig doon sa medyo malayo-layo, Opo. alam mo naman yung baryo, alam mo yung ang meron lamang mga ilaw, kuti-kutitap, yung poste poste sa kalsada. Opo. Kung nagkataon yung may radyo, gabi ng lagim kasi, May alulong pa yun eh. May alulong pa na. nandun sa malayo, ang problema yung pag-uwi mo. Ha? Yun. So, Yun. nakikinig ka. Ngayon, sabi ko, paano kaya uuwi? Yung mga kasama ko na, uwi na tayo. Gusto ko nang umuwi. Kaya ako sinasabi, yung gabi ng lagim. Puro kalagiman yung yung lagim na idudulot ng inflation na to. Tsaka yung takot sa tao, sen, ano? Kaya, alam mo, bago ko uwi, tinitingnan ko yung bus. Yung bus kasi, halimbawa, Philippine Rabbit, o kaya, may Philippine Rabbit pa nun eh. Para malaman ng kababayan natin na talagang dinaanan natin to. Pantranco, La Mallorca, galing ito ng Baguio eh. Aha. Na-estimate ko yung kanyang ilaw. So, pag tumakbo na ako na ganito, Sasabayan bago niya ka maabutan, nandun ako sa bahay namin. Kasi ang dilim eh. Ayun pala. Gabi ng lagim eh. Nakakatakot talaga. So itong sinasabi niyo, kwento-kwentahin natin yung inflation. Sana naman lang, wag sanang dumating sa ganun. Ganun Sana magagawa na kagad tayo ng paraan. Yung paraan na talagang papunta doon sa normalcy. Opo. Hindi yung parang palliative, band-aid solution. Mahirap yun. So sa nakakaintindi pala, sen, ang epekto pala nun, yung damdamin mo, habang ikaw ay kumbaga katatapos mo lang manood at makinig ng gabi ng lagim. Ganun pala ang takbo na yun. Mabigat. Nervous ka pa. Kakabahan ka yung pag-uwi mo lang, problema na eh. Isipin mo, yun yung pantrangko. Nakukuha ko na yung ano eh. Hindi ko alam kung pero yung sinag niya malakas. Tatakbo na ako parang nag-guide niya ako. Takbo ito takbo. Karipas po yun. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin dito dyan, baka mamaya isang araw Nakaka-relate dyan yung mga viewers natin, Sen. Opo, Marami opo. dyan. At hanggang ngayon, gusto kong i-relate sa isang seryosong pagkakataon, sen. Yan ang gusto ko habang nag-uusap tayo. Kayo naman kasi may kapasidad na i-relate nyo sa tunay na pangyayari. Ang tunay na sitwasyon ngayon, Sen, ang ating mga kababayan ay nagpapagibik ng tulong eh. Kumbaga, ito na kalagay namin, lugmok kami, tapos may napipinto pang ganyang sitwasyon na para bagang lagim ang darating. Ang mapapanood namin na pinagtatalon-talunan ng aming mga opisyal ng pamahalaan, ng mga mababatas, dapat ang kapakanan namin kung paano kami makababangon. Pero ang halip po na kanilang inuuna ay ang usapin ng impeachment. Yun. Sen. Yan. Inaabangan ho natin yan kasi sa napakaraming episode ng Saganang Mamayan, hindi ho tinatalakayan. Kung tatalakayan man yan, bandang huli. Dito sa isa na to, kakaumpisa pa lang, impeachment na agad ang kanilang sasalansanin dito sa video na to. Game? Kumbaga sa radyo tayo nagsimula. Opo. Di ba sabi ko Drama noon sa dramatize natin. di ba lundagin mo baby? Tas pusong bakal. Gabi ng lagim. Opo. Sana susunod yung mga kwento ni Lola Basyang. Ayun. Medyo masaya dun eh. Opo. Ang ibig mong sabihin ngayon, Tsaka kayong dalawa, inspiring yun. Opo. sana man lang mga kwento ni Lola Basyang ang susunod. May pag-asa sana. Dahil gabi ng lagim ang ano eh. Nalagim na tayo. O baka mamaya yung iba na namang
susunod naman na pakikinggan, lagim na, hindi na kaya ng tao ito. Mukhang hindi gano'n, Sen. Kasi nakikita nila, parang hindi sila ang inuuna, Sen, eh. Parang, kumbaga, ito na nga, may sakit na, may critical na nervous na kami, lagim na yung pupuntahan namin. Parang, sa halip na unahin na kapakanan namin, parang hindi po gano'n na nagiging sitwasyon, Sen. So, i-contextualize natin, kasi nga, ninakawan sila. Mabigat ito, hindi lang pangkaraniwang pagnanakaw ito. Kung ang ating bansa ay may tutulad natin sa isang pamilya, ninakawan ng pamilya Oho. na parang nasunugan. Walang natira eh. Naubos talaga, opo. Sa ganung kalagayan nila, Linimas eh. wala na eh. So, Opo. hindi lang sila malungkot. Pati yung kawalan ng pag-asa, makikita mo sa bawat guhit ng mukha nila eh. Oho. Totoo po. So, yung sinasabi mo kanina, nasa kalagayan silang napasasaklolo. Oho. Sa ganung kalagayan, bigla ngayong umampas na naman ang isang bagyong napakalaki. Oho. Ito yung oil crisis. So, walang iniwan sa isang hubad na pamilya. Wala na siyang pananggalang eh. Wala na po. Bagsak yung bubungan niya, wala. Oo. Wala na silang masilungan. Tsaka ngayong babanat ito, wala na silang damit. Itong lamig at hampas nitong daluyong na dumating sa panibagong yugto ng buhay nila, doon sila napapasaklolo. Oo. Sa ganung kalagayan, Oo, ito yung- yung pinag-uusapan natin. Yes po. Ano ba nga atupagin natin? Oho. Yung mga taong dapat tumulong sa kanila, Sen, ha? Oo. Hindi ba? Yun ho, oo. Ngayon, yung mga taong dapat tumulong, halimbawa, o kaya, maski lamang doon sa kanilang sa kanilang pamilya na lang, halimbawa, sa sila kanila. mismo, oo. Okay, tayo muna, magtulong-tulong na tayo. Oho. Ang uunahin mo ba, ay, ito kasi kapitbahay natin, bagsak tayo eh. Oho. Yung tatay natin nakaratay eh. Ano, Naghihinga- dadalhin ba natin sa ospital? naghihingalo itong si tatay. Ultimo na ito eh. Opo. Ayaw mo naman, hindi ko sinasabi na wag nating bigyan ng Atensyon, panahon ito. napansin. Opo, oo. Pero, kanya-kanyang kanya-kanyang priority ito. Priority. Nakaratay ang ating ama. Ano gagawin natin? Di ba, ito muna ang dapat natin gawin. Kung gusto natin pag-usapan yung away ng ating kapitbahay, Parang yun po ang napapansin ngayon ng taong bayan, Sen. Sa halip na itsugod sa ospital, itakbo sa lalo madaling panahon. so yung pag-aaway sa kapitbahay, Yun ang inuna. impeachment. Yes po. Mukhang yun ang inuna nila, yung away sa kapitbahay. At yun ang tatawid ko na ng may pansin. punto ka dyan. May punto kayo dyan dahil sa napapasaklolo, nagpapagibik, Oho. nagpapatulong. Bakit ang unahin mo eh? So, parang ang ibig nyo sabihin, parang nakatingin sila ngayon. Ano bang gagawin ngayon itong dapat ang tumulong sa atin? Ayan, opo. Nagpapatulong tayo. Ano bang unahin ninyo? Ano bang unahin nyo? Ito ngayon, ito yung dapat sagutin. Oho. Ano kaya ang gagawin nila, Nelson? At saka kasi, kung totoong kinatawan sila, representative eh. di ba? Representante ng bayan. Dapat inire-represent. Boses ng mamamayan. Dapat nire-represent mo una yung interest nung constituents mo. Nung mamamayan. Yung Opo. pangailangan nila. O, yun dapat ang priority, hindi ba, Jen? So, lagyan natin ang konteksto. Impeachment kasi ito eh. Opo. Kailangan may paliwanag natin, ang impeachment po ay isang mekanismo Yan, opo. na yan po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas. Kung meron pong problema na kasangkot po yung mga opisina na nakatukoy doon, Opo. may kaugnayan po kayong mga mamamayan dito eh. Kasi yun pong boto ninyo ay hindi po basta-basta nababaliwala yun. Yes po. Kaya po ang mga ini-impeach, President, Opo. Vice President, makikita po ninyo mga hindi pangkaraniwang opisina ito. Aso po, pinakamataas na leader ng bansa. Doon sa ibang panig naman, yung mga constitutional commissions. Yes. Bakit po ganon din ang paningin? Kasi po sila'y nakalatag sa saligang batas at ang kanilang function ay independent po eh. Yung pong pagiging independent nila ay para sa inyo pong pangkalahatang kagalingan. Para sa taong bayan. Kaya meron pala, pong opo. COA, kaya meron pong civil service, kaya meron pong COMELEC. Commission on Elections. yes Bakit po? Bakit po sila ay binigyan po ng ganong klaseng pananagutan? Ombudsman pala, Sen. Di ba? Kasama rin. Ombudsman. Ombudsman, Ito, ganito opo, po yan. opo.
Ang COMELEC halimbawa para ngayon po ay yung karapatang bumoto mapangalagaan. Yeah. Kaya ginawa po silang independent commission. Importante po kasi yung boto ninyo. Opo. Yes. Kayo naman pong COA, yung paggasta po ng pera ninyo, kailangan may magbantay po. Kaya nakikita po ninyo, ang laki po ng kanilang pananagutan. Yeah. Yung ombudsman, yung pong pag nagkamali pong mga kawani ng gobyerno, ay sila po talagang manguusig. So, kung titingnan po ninyo, sa inyo pong kapakanan lahat ito. Civil Service Commission, para panatilihin po yung kawastuhan ng mga kawani, na hindi basta kawani, ay palagi naglalagay ka dyan. So, inyo po lahat yan. Yun pala. Dahil po kayo po ang sangkot dito, itong appointive positions na to, at kayo naman po ay sa elective, Opo. yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, Oho. at saka po yung sa Korte Suprema, Yan. kasi sila naman po ang titindig para sa pangkalahatang hustisya na kinakailangang ipataw sa lahat ng mamamayan. Yes po. Kasangkot po, ganun ka-importante po kayo, kaya po ang ginamit pong pamamaraan, kung sila po yung nagkasala o dapat alisin, ay impeachment. Ayun pala malalim na Isasaalang-alang po kahulugan. kayo kasi ganun hindi pala yun. basta tatanggalin po yung ano ninyo, yung kaugnayan ninyo sa kanila. Ang laki po ng bawat isang kaugnayan nila sa inyo. Pagsiservisyo po lahat yun. Ngayon, bakit impeachment? Opo. Bakit ganun? Dahil nga mahalaga po kayo eh. Oho. Ngayon, ito ngayong proseso ngayon, titingnan po ng tao ngayon. Oho. Eh, sino po bang aalisin natin? Di ba? Ayun. Sa ganito pong kalagayan ng bansa natin, sino pong uunahin natin? Yan ang itatanong. Ngayon, hindi natin maialis sa taong bayan ngayon na magmasid sila. Iyan, Tama tama naman. Magbabantay talaga sila dyan. Kami po bang una? Yun ang sinabi mo kanina eh. Opo. Ituloy mo ngayon. Sino yung uunahin? Yun ngayon, kasi ang taong bayan, kumbaga, andito na. Nagpapagibik na ng tulong. Sen, ano? Andito na. Nasa sitwasyong kaawa-awa ng kalagayan eh. Naharap sa lagim. Tapos merong usapin na impeachment, ay mukhang ang mga tao na dapat ni-represent ako bilang isang mamamayan, ay ang inuuna po yung impeachment, Sen eh. O baka naman sabihin nila. Hindi ba kayo nang nagsabi na kung halimbawa may paglabag naman, isa yang Yan, opo. isa yang pamamaraan para sa ganito ay may pananagutan, di ba? Opo. Oo. Accountability. Oo nga po, pero babantayan po inyo. Oo. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po ang unahin natin? Sa sitwasyon ng bansa ngayon. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan? O yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Oho. O, alin ang uunahin natin? Kasi po hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin. Totoo. Kaya ang tanong, sa bagsak na kalagayan ng bansa natin, ang lahat ay kinakailangang magtulong-tulong. Kukunti ang ating kapasidad. Oho. Kukunti ang ating panahon. Kukunti ang ating resources. Para sa ganon, ibangon natin ang madali ng bansa natin. Alin ang uunahin? Ito yung pangunahing tanong dito. Yan. Wala tayong sinasabi na hindi mo pagbabalingan yon. Oho. Ngunit, hindi pwedeng sabay-sabay. Oho. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Oho. Eh kung ako, Sen, pagkariwang mamamayan, dapat sasabihin ko sa ano, unahin niyo ako. Lugbok ako eh. Nagpapagibig ako ng tulong eh. Yun yung pagpapanagot natin sa kanya. Isunod na natin sa susunod. Asikasuhin mo muna kami. Tsaka na natin siya panagutin kung meron man talaga isang nagawang kasalanan. Pero wala tayong sinasabi sa mga participants Yes nitong po, yes impeachment. po. Ha? Kung anong boto nila, nasa kanila po yun. Malaya sila, wala tayong comment dyan. Yan. Pero ang taong bayan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon. Teka muna, bakit yun ang inuna mo? Gagawa siya ng paraan ngayon. O siya inuna, ba't hindi ako? Opo. So ngayon, maaaring mag-isip siya na pagka pala sa ganung kalagayan Iiwanan hindi naman pala ako ang uunahin. Teka muna, kailan ba yung susunod na eleksyon? Nako, yun na. Yun talaga. O baka po ito po magsisilbing referendum ito. Referendum ng taong bayan yan. Referendum ito. Baka mamaya ang taong bayan hindi lang kumikibo. Oho. Kasi nga, ayaw niya ng kumibo eh. Oho. Sikip na yung dibdib dyan eh. Pakiramdam niya, itsapuera siya eh. Kanya, Oo. Naalala mo ba yung pagkahalimbawa ko doon sa isang pagdinig namin? Opo. Kasi nga, ito naman DOE at saka itong
Yung- itong ating mga oil companies. Oo. Sinabi ko na nga na ipaliwanag lamang po ninyo Yan. kung talaga naman pong katanggap-tanggap ang paliwanag ninyo kung bakit po magmula sa 55 pesos Naging after 2 weeks, 120. biglang lumundag ng 125. Nasa paliwanag naman po yan eh. Oho. Kung yan po ay naipaliwanag natin na mabuti, tatanggapin naman po ng taong bayan eh. Tama. Maaari po nang magsakripisyo eh. Maaring maghigpit pa. Ihigpitan pa lalo yung sintiron. Naunawaan pa siguro Ang sila. problema po, nagigipit sila, nagsisikip ang dibdib, hindi nila maintindihan bakit from 55 naging 125. Oho. Ayaw po ba niyong ipaliwanag? Yun ang ano nga ang umpisa eh. Oho. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa taong bayan. Yun lamang pagsisikip ng dibdib. Yan. Kung naipaliwanag natin, yun man lang maibsan. Makatulong po tayo sa kanila. Oho. Diyan walang gusto sumagot eh. Wala pong gusto magpaliwanag sa usapin na yan. Ano sa palagay mo, Nelson? Bakit tayo ipaliwanag? Sabi ko, I think you owe it to the people. DOE, kayo pong nakalagay sa batas eh. Nagpapaliwanag dapat. Oho. Ito po yung sinasabi ng ating Republic Act. Ano na ba yun? 8479 yata. O nagkabalik. Yung tinitawag nating Oil Deregulation Law. Opo. Meron pong remedyong gobyerno sa ganitong mga pagkakataon eh. O tinanong ko, ano po ba yung threshold? Hanggang saan po ba dapat maghirap ang taong bayan para panagutan po ninyo yung sinasabi ng Section 14? Opo. Wala na naman sumagot din ng malinaw. Oho. Mahirap po kasi ipaliwanag ito, Sen. Parang gusto lang sabihin, nakalihim po sa hiwaga ang usapin na yan. Oo nga, bahala ka kung gusto mong ilihim. Pero sa ganitong pagkakataon, gusto man lang ng taong maliwanagan nila. Oho. Yan. Baka sakaling, doon sa pagbibigay mo ng paliwanag at naintindihan niya, makatulog tayo eh. Baka matanggap nila eh. At ganoon din po sa usapin ng impeachment, Sen. Bakit yan ang inuuna ninyo sa halip na unahin ninyo ang kapakanan ng taong bayan na lugmok ang kalagayan? Di ho ba? Parang hindi ko alam, Sen kung bakit doon sila nagpo-focus sa halip na ang pagtunan ng pansin ay ang kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Kung ang bansa sana natin hindi sumadsad ng ganito, Ayan. nandun Opo. na ako. Walang problema, no? Di ba? Halimbawa, Bastante ang buhay natin. hindi naman, halimbawa talagang, hindi tayo bastante, pero hindi naman tayo yung, hindi tayo ganito. Hindi tayo lugmok na lugmok. Ano? Oo, baka sakaling, singa, tingnan nga natin kung ano. Pero hindi. Oho. Nandun ang ating bansa sa kalagayan na dapat siyang unahin mo. Ayun. Hinahanap ng taong bayan na sa ganito naman naming kalagayan, kami naman muna ang tingnan ninyo. Oho. Kasi baka maisip nila, teka muna, mapagkukumpara nila eh. Yun ba yung gagawin nyo? Ito ba yung unahin nyo? Paano kami? Oho. Ilan bang gagastos yun? May nagsabi yata kung magkano ang gagastusin eh. 28 million yata eh. 27, 20. mga 27 to 28 million. Sino nagsabi? Si Senate President Pro Tempore, Sen. Doon lang yan sa Senado. Yan nga. Paano pa yung ginagastos ngayon sa House, di ba? May Ay, iba gastos pa yun. din yan eh. Pero di ba yan? Siyempre. Tsaka pati oras yan, di ba? Yun na nga. Yung oras na dapat ay ginagawa mo, naghahanap ka ng solusyon sa mga problema, di hindi mo nagagawa kasi abala ka sa, di ba? Pwede parang, parang yung paghalimbawa natin kanina. Nakaratay ang tatay mo. Ayan. Ang Opo. gusto mo, yung pag-aaway niyo, nagagastos ka pa ng ganito. Ayun nga. Oho. Yung paggastos mo dyan, Ayun. dalhin na natin sa ospital. Itakbo na agad natin, no? Baka masalba pa natin ang buhay ni tatay. Parang Hindi ka man ganun lang, natin, opo. hindi ka man pwedeng dapat magsabi na kung halaga na gagastahin mo pa rito dahil nakaratay nga ito eh. Bakit yun ang munahin mo at gagasta ka pa roon? Yun na nga. Yun ang punto eh. Oho. Kaya kung ako ay mamimili ng magre-represent sa akin dyan, Oo. hindi ako pipili nung ang ire-represent ay hindi yung interest ng tulad kong simpleng mamamayan. Lalong-lalo na sa kalagayan mo ngayon. Ipasas natin yun. Ipasas natin yun. Sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Ngayon. Opo, ngayon. Na wala man lang nag-isip na ito yung una mong gawin. Opo. Sadsad eh, bagsak eh. Oho. Nako. Ngayon, no,
Pag-usapan natin kung ano yung, kung bakit ka nagkabagsak-bagsak tayong ganito. Oh. Pag-usapan natin ang ano, kuryente. Yan. Listen, tama, pupunta natin yung punto na yan. Magbe-break din tayo. Pero ang ibig ko lang Kasi, sabihin... alam mo, inaalis kita sa gabi ng lagim eh. Sige. Ang gusto ko lang ipunto, kailan mo sila boboto? May 4 ba? Hindi. May 4, meron pa. Pero yung May 11. May 11. Ayun. So, sa tingin ko, dito ang taong bayan, idadaan sa parang microscope ang kanilang mga representante Babantayan. kung sino ang boboto ng pabor at hindi pabor, Sen. Ako sa tingin ko, babantay ng ating kababayan. Idadaan sa microscope sapagkat ang proseso ay parang referendum sa kanila. Dito sila susukatin. Yes. Sa tingin ko, ganun ang titingnan ng mamamayan ngayon. Okay lang yun proseso naman ito talaga. Yes po yan. Kung may problema talaga, sige gawin nyo. Kaya lang, ang sinasabi natin, gagawin nyo ba ito sa panahong ito ng ating bansa ay nasa sadlak sa ganitong kalagayan? Alin ang unahin mo? Ayan. Yan. Tingnan natin sa ating mga kababayan. Wala ba tayong Vox Vox Populi? Populi? Nai-ready mo ba yung ating QR code, Nelson? Naka-ready naman. Ayun. Sige, mag-break down tayo tapos maglatag tayo ng Vox Populi. Kasi siguro baka sabihin ng mga mababatas natin, baka naman hindi ito pansinin ng taong bayan. Hindi, papansinin po kayo dito. At ako sa tingin ko, inilista mo, ang apelyido mo ay De La Cruz. Sino pa mga De La Cruz na mga kamag-anak nito tumatakbo pa ngayon? Babantayan ko ito isa-isa. Di ba, Juan De La Cruz, ha? Ikaw pala, may ganito ka pala dito, sa kabila pala, meron ka, Ang tawag kasi dyan, Jen, doon sa mga pag-uusap na ganyan, ang tawag na sa mata, manhid yan eh. Dyan eh. Ganun ba? Yung walang pakiramdam na, hindi mo man lang mapakiramdaman kung anong gusto ng nire-represent mo. Di ba? Di para malaman mo, puntahan mo sila. Ayun nga Ayun, po. tanungin mo Hindi sila. ba representative ka? Yes. Ano ibig sabihin ng representative? Jen? Kinatawan. Kinatawan. Yan, opo. Palaging kumukonsulta, palaging pumupunta sa kanyang nasasakupan, magtanong, ano po ba ang kalagayan nyo, ano po bang mabuti nating gawin. O di ko siguro pagkapunta mo, iho, iha, Ayan. unahin mo muna. Unahin mo muna kapakanan. Hindi mo ba kami nakikita? Kailangan pa ba namin sabihin sa'yo ng diretso? Kaso kinonsulta lang sila nung bago mag-eleksyon eh. Kaya ang mga botante, babawi kami sa iyo pag darating ng eleksyon. Yung bang, Kami naman ang babawi sa iyo. kumbaga sa manliligaw, magaling lang nung nanliligaw, ano? Nung sinagot na, wala, bahala ka sa buhay mo. Pero dyan kailangan nating bigyan ng ng pagpapaliwanag. Opo. Wala tayong sinasabi na ang impeachment ay dapat na ipagpaliban o kung ganito. proseso po Yan yun ay eh. proseso. Yes Ang po. pinag-uusapan lang natin, tamang panahon ba ito dahil ang bansa natin ay nasa ganitong kalagayan. Nasa lubok na kalagayan. Nakalugmok. So, anumang bagay na gagawin mo na hindi papunta sa kanila, Opo. pinatatagal mo ang kalagayan nila. Tatandaan ka ng taong bayan. Tingnan natin. O paano po? Magbabalik pa po ang saga ng mamamayan. Yun dati na pala natin binabayaran, ngayon na natin ito napansin na. So, ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media, ito po Biglang biglang taas. bill shock nga po ang tawag nila, Sen. Ano? Bill shock. Oho. Nakakasyak pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga Kaya bagamat maliliit, kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kino-question ko ay yung system loss. Matagal na ito, Jen. Opo. Kapag tiningnan mo yung unbundled items doon na napakarami, iba hindi mo na maiintindihan doon merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT, yung FIT, yung yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field in tariff ang tinatawag, at saka yung JEAP, nakalagay dyan, marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napadadagdag sa Pero
ang katotohanan yun, tao yung nagsasubsidize ng lahat ng ito. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize nung mga areas, yung mga tinatawag na off-grid, wala silang transmission wala sila. lines. Nagkataon pa naman yung panggatong doon, diesel. Kaya lalong, nung tumaas ang diesel, sabi ko nga sa'yo, sa mga TID, from 55 naging 125, makikita mo kung gaano ang adjustment sa elektrisidad. Kaya nagkaroon ng bill shock eh. Samantalang kung mapapastrack lang, sabi ko nga, kung halimbawa pinastrack lang nila, yung dalawa sa aking mga Panukalang batas, ano? priority bills, Opo. yung tatanggalin natin ng 12% VAT. Nasa pangatlong pinakamalaking cost yung taxes eh. Okay. So generation, transmission, at saka yung tax. Yung distribution, hindi masyadong ano eh. Actually, naniningil lang ang Meralco para sa generation, transmission, pero yung distribution ko, konti lang yan. Pero yung tax, isa sa pangatlo. Malaki. Pag inalis mo yung 12%, sabi kong ganyan, immediately, talagang bababa. Kaso, napakabagal ng proseso ng pagtalakay sa mga panukalang batas. Nakikipag-usap nga ako sa chairman namin na sana'y mapagbigyan na may fast track ito. Opo. Yung kakambal nito ay yung pag-aalis ng mga ayuda at palitan na lang natin, sabi ko, nung paraan na palagi kong minumungkahi na ito yung mas equitable, Yes. mas Opo. direkta, na lahat ng mga household, mga kabahayan na gumagamit ng at least 200 kilowatt hours per month, Opo. sila na'y maililibre na doon. Sa equivalent yan, Sen, mga Ngayon, 2.5, ano? sabihin na natin sa average na monetary value na 2,500 Yan, opo. per month. Para sa akin ay, ayun, medyo natatarget natin yung sektor na dapat doon ang kapuntahan ng mga inimbentong mga ayuda na pagkarami-rami. Ayan, opo. Kasi kung ibibigay, one time lang yun eh. Opo. Kung minsan kinukurap, minsan naman ang daming exclusion errors. Ibig sabihin ng exclusion, yung dapat maibigay, sila yung na-exclude. Hindi sila nabibigyan. Meron namang inclusion, yung hindi dapat na maiyan, siya na may Sila inailalagay. nabibigyan. Opo, oo. Okay. So merong mga errors. Para hindi na magkaroon ng error, sabi ko nga, ito, napakalinaw nito. Lahat ng kukonsumo ng 200 kilowatt hours per month, Opo. yun na. Regularly nasasubsidize. Ang matatarget dito, yung talagang mahirap na mahirap. Kasi, kamukha ng binabanggit mo na, tayo pala nagsasubsidize. Alam mo yung lifeline? Opo. Yung binago, dati kasi 20 kilowatt hours yun ang libre. Alam mo ang katapat nun? Isang bumbilya lang. Lifeline. Na nagsindi ka sa loob ng isang linggo. Yun ang 20 kilos per hour. Pero ano po? Tapos in-upgrade nila ng 50. Sabi ko, wala rin ano yan. Maski yung chairman ng Energy Committee, si Senator Pia. Teka muna. Mukhang tama si Sen Dante rito. Yung ba ng 50? Paano yung pamamalansya? Ayan, naku, hindi na. Katulad ko, sabi niya. Sobra na yun. Katulad ko, sabi niya gano'n. Hindi man ako pwedeng lumabas nang hindi man lang na-plancha yung ano ko. Damit niya, oo. O, alimbawa, naligo ako, hindi ba ako ng Blower. Blower. Yes. Sa 50 ba kasama to? Kasi sinabi kasi ng ERC, meron na po kayong 4 na bombilya, isang radyong maliit, isang electric fan. Opo. Paano kanyang 5 yung anak ko? Ibig mo sabihin, paano yun? So, ilalagay ko sila sa isang lugar, ipaikutin ko doon electric. Parang, doon ko pinapasok, Madam Chair, sabi ko, yung 200 kilowatt hours. Yo. Dito po ako medyo nagkakaluwag-luwag. Libre pa ito. Ang magbabayad na to, ang gobyerno, pag kinuwenta mo yan, 120 billion pesos lang per annum. Kapalit naman ng Sa isang taon pa rin, no? napakarami nitong mga inimbentong mahigit na 22 interventions, 600 billion Naku, laki. per annum. Kumpara sa- O di nakatipid ang gobyerno, walang corruption, diretso sa tao, walang umeepal na politiko. Yun nga. Sen, itatanong ko, kung ito'y sasagutin na ng gobyerno, mawawala na rin yung lifeline na tinacharge sa mga consumer. Wala na nga, doon na nga ipapalit eh. Kaya yung lifeline na yun, ina-amend ko yun eh. Ginagawa ko mabubura na to. 200. Ayun.
Kasi Sen, yung lifeline, sinisingil sa mga sa atin, di ba? Sa atin din, Tayo ang nagbabayad. gabayan. Oh, yes. Dito, gobyerno na. Oo, kaya nga yung Halip na ayuda. yung 200 kilowatt hours, halimbawa, ikaw Nelson, bagay, hindi ka naman kasali dito dahil 3,000 kilowatt hours. Hindi, ano lang. Maliit lang kami. Oh. Tatlong aircon mo sa isang kwarto mo, tatlong aircon mo. Kaya hindi ka ano yan? qualified dito. More horsepower Ado, pa. pag nilagyan ko ng... Lalong-lalo naman si Jen. May refrigerator nito. Pati yung comfort room may refrigerator. Hindi kayo qualified dito. Ang sinasabi ko, Halimbawa, Sen, sige. yung sinasabi ko, yung talagang 200. tinatarget ko kasi, ito yung 5 million na may hirap na pamilyang Pilipino. Kasama yung middle class siguro dito. Hindi siya kasi yung middle class. Siguro abot na ng 300 dyan eh. Okay. Pero meron namang ano sa middle class paminsan-minsan. Kamukha niyang may toll fee. Ayan, si Jen, middle class yan eh. Yan, opo. So may pagkakataon na, toll fee, toll exemption, mga ganyan. Libre, yan Yan ang yan. ano ninyo ng mga middle Okay, class. okay. Pero ito, basic na basic ito. Oo. Okay? Maliwanag naman sa. Opo. Oh, actually, ang dami ko napapayag doon eh. Oh, sabi ko ARC, kumukontra ka ba? Hindi po. Oh, National Electric Repair, hindi po. Talagang takutan na ito eh. Opo. Mabuti naman walang kumontra eh. Kaya lang, hindi naman po pwedeng mapabilis kahit hindi sila kumontra. Kailangan may proseso eh. Tama. Kaya nakikiusap ako, Madam, i-fast track po natin. Ayun. Sinong secretary? Yung chairperson ng Sekretary, ano Senadora Pia Cayetano? Ay, naintindihan naman ni Opo. Ang problema, Sen. Sen, tinututulan yata ni... Hindi na siya finance secretary, executive secretary na. Si Ralph Recto. Tutol pa rin eh. Ang ganun ba? Hindi siya tumutol. No? Hindi ba? No, siya nga yung unang napapayag ko dyan nung siya Tama, humarap ng budget. nung sa Opo. budget, siya pa Opo, yung opo. finance. Sabi niya, kumukontra ka ba? Hindi, kanya ko, dadagdagan ko pa nga yan eh. Oho. Oh. Siya yung unang pumanig. Pati yung DepDep. Oo. Balisakan. Oo. Para sa inyo balisakan. Walang kumontra actually. Wala naman. Ay, ba't hindi umuusad sa... Proseso kailangan ipastra. Ganun ho ba? Oo. Ayun. Lalo po, Kung halimbawa, isang araw, sasabihin ko na lang kay Sen Pia, palagay ko papayag naman, Sen, alam ko, okupado ka, dami mo rin ano, meron pa siyang itong sa mga iba't ibang mga committee. Marami siya. So kung pwedeng pwede akong magpa-appoint na na vice chair para ako nang mismo duminig dito. Para Kung pumayag siya, mapapadali ko ito. hindi, ang problema, wala pa atang counterpart sa lower house yan. Kasi mukhang Hindi, wala... sa amin nagagawa yun eh. sa lower house ba? Meron nun? Sa house din, gano'n nangyayari. Gano'n. Hindi lang ganong mainit pa lang usapan. Hindi, ibig ko sabihin, Magalaw. hindi, ibig sabihin, may counterpart na sa lower house. Oo. Kung di man mapagsabay, Opo. at least mauna ko, hintayin ko na lang yung sa house. Kasi meron naman tayong kaalyado sa house. Opo. Si Pao, at saka yung murang kuryente pumasok. Opo. Nangangako naman sila na pagtitsagaan namin ngayon. Oo nga, may party list na nga pala murang kuryente ng tawag din. Pumasok si Artiap. Ako nga pala dating Governor na tsaka dating DA Secretary, Artiap. Siya na palang representante ng murang kuryente. Kaya nga, Party sabi list. niya, Sen, sabi niya, pag anuhin natin, kako, basta hindi man natin maring mauna kayo, basta kailangan natin pagtyagaan. Sen, kung ito ang pinag-uusapan sana sa House, imbes na impeachment, ang tuwa sana ng mga tao, di ba? Ay, oo. Mapuproseso ng mabilis ito, no, ha? Lalo pa nga sa isang araw narinig ko na kayo kinakapanayam sa ibang himpilan, may nagbanggit na sa Mimaropa daw, mukhang baon na sa utang, 10 billion pesos ang mga electric cooperatives at hindi na halos napipinto daw yata ang matinding blackout. Sa loob yan ng 4 hanggang 6 na Ayan. buwan lang. Opo, oo. Ang utang nila sa mga independent power producers, ito yung nagbibigay ng kuryente sa mga electric cooperative. Yes po, sa mga probinsya. Halimbawa, yung Oriental, Ormeco yata ito. Ormeco, Yung yan. isa ay Omeco. Ganyan naman yan eh. Opo. So, Omeco is Occidental Mindoro. Electric cooperatives, yes po. O Ormeco, ito yung Oriental. Yes po. Oo. Ngayon, yung mga IPPs dyan na gumagawa ng kuryente na nagbebenta sa mga electric cooperatives, diesel ang ginagamit. Yun, no, matindi. Diesel. Opo, oho. So, ang daming dapat ayusin eh. Wala silang transmission. Ngayon,
ito namang NPC, meron siyang budget na halos 200 billion. Opo. Magtataka ka, ba't hindi mo bayaran 10 billion lang? Pag hindi mo binayaran yan, hindi naman ganun kahaba ang PC ng mga IPPs Opo, na yan. Magro-rotational brownout yan, blackout. Mas malaking problema yan. O ganito na nga. Ganito nga lang tayo. Gaganyanin mo na naman yan. Lalo papahirap ng papahirap. Ba't ka ba ayaw pa na nagutan Bukod dun sa 200 billion na yun, 220 yata, meron ka pang universal charge na kinukontribute. Yung sinasabi ko. Sabi ko nga sa ERC, Mr. ERC, wala na ba akong katapusan itong universal charge na to na puro subsidy nila ang ginagamit natin? Isang araw naman dapat gumraduate na itong mga mahihirap na pati sila. Kaya... Bilsyak nga eh. Nung ipalabas ng Meralco, paano hindi magbibilsyak? Inilista niya lahat yung... Oo nga. Yun na nga. O ikaw naman kako, may system loss ka. Pati ba naman kako yung local franchise ka? Tax mo, ipababayad mo pa. Ikaw naman may kagawa ng ano na yan. Ikaw ang nagpasyang gumawa ng ano eh. Kaya tuloy hirap na hirap si Chairman Francis Juan eh. Isa yan sa pinakamatagal sa ERC. Director pa lang, kilala ko na yan. Pero ngayon, Hindi na-realize naman niya. matagal yan. Opo. Yung nung assistant pa siya. No? Yes po, dati na po yan. Diyan sa ERC talaga eh. Dahil nga maigtingan nga yung pag-uusap. Oo. Yung Juan ang apelyido. Opo. San Juan ang nasabi ko. Pasensya ka na kako. Chairperson Francis Juan. Chairman, dahil sa, alam mo, very passionate tayo rito dahil nga bilsak nga ito. Sir, kanya okay lang naman po yung natawag po nyo kung San Juan. Opo. Marami pong nagsasabi na mukhang santo po ako eh. O sige, kung inaamin mong mukha kang santo, tawagin, kasi ang pangalan niya Francis eh. Opo. O, St. Francis ka na. Pero sa isang seryosong ano, sir, malulutas. Kasi parang tagal na nito eh. Malulutas natin, kamukha kahapon. Kahapon ba yun? Ano bang araw ngayon? Biyernes po. Kahapon. Opo. Kahapon. Pinagtatalunan namin yung net metering. Ayan, oh. Ito kasi yung isa sa mga nakapagbibigay ng parang sagwil. Parang ano ito eh. Ito yung nakakasagka. Ito yung hindi Opo. nakakatulong. Kasi isipin mo ako, naglagay ka ng cap na 100 kilowatts. Oho. Merong gumagawa ka ako ng KB system. Ito yung PV. Ito yung photovoltaic. Ito yung mga solar. Opo. Yung iba may kapasidad na makapag-produce ng 500 Mas eh. malaki, opo. Nadidiscourage siya kasi hindi siya makapag-export sa'yo, hindi mo babayaran. Ayaw ko din ng Meralco. ipoproduce mo ang cap niyo 100. Kasi po sir, ito po kasing provision, ang problema ko kanya, itong provision ng Ng batas. ng distributed energy, distributed generation, parang malayo po siya dito sa ganito, sabi niya. Okay. Alam mo kako, nasa diskarte mo lang yan eh, kako, Chairman San Juan. Chairman Juan, sabi Francis ko. Juan, opo. St. Francis. Hay na nga mga kababayan, bibitinin ko na ho kayo kung gusto nyo matapos ang talakayan na yan itong sila Senator Rodante Marcoleta, Sir Jen at Sir Nelson. Punta lang ho kayo dyan sa Saganang Mamayan sa Net 25. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Nating Pilipinas.